Ang nakaraan, naglakbay na ang pangalawang anak ng hari papunta sa Winter Castle. Kahit hirap ito, makikitaan ito ng isang kalidad na pamumuno sa kanyang mga nasasakupan, dahil talagang pinapangunahan niya ang grupo. At nang makarating naman ito sa Winter Castle, hindi ito makapaniwala sa trato ng mga tao sa unang prinsipe na kanyang panganay na kapatid. Ika-36 na kabanata, dito ay kitang-kita ni Maximilian ang sitwasyon rito sa Winter Castle. Habang katabi nito ang kanyang kuya, nasabi nito na mukhang may naganap na labanan rito. Oo, 3 araw na ang nakararaan, huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa sitwasyon ng lugar rito, sabi ni Adrian. Dito ay hindi talaga ito makapaniwala na ganito pala kalala ang sitwasyon rito ng kanyang tiyo, at napatanong pa ito sa sarili kung gaano kadalas ang nagaganap na labanan rito. Nagpatuloy pa sila papasok sa loob mismo ng palasyo, at talagang kitang-kita ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid, hindi makapaniwala si Maximilian na kalmado lang ang lahat sa ganitong sitwasyon. Agad napansin nito na ang pangalawang prinsipe ay hindi sanay sa sitwasyon sa lugar rito, kaya nasabi nito na sa oras makakita o mapalaban ang ikalawang prinsipe sa napakaraming orc, masasanay na raw ito sa ganitong itsura ng labanan. Dahil sa sinabi ng Scout Ranger, ang ikawalang prinsipe ay medyo kinabahan, ganun rin ang mga kasama nito. Napahinto si Adrian sa mga sandaling ito, at nagsabi na nilabas sila ng kanilang tito para salubungin sila. Ayun na nga, naririto na nga sila Vale Bolorhard para salubungin ang pagdating ng ikalawang prinsipe. Agad nagbigay ng utos ang isang ito na magbigay-pugay o paggalang sa miyembro ng kaharian na nasa harapan nila ngayon. Agad namang tinanggap nito ng may kagalakan ang pagbati at pakikilala ni Vale Bolorhard, at sinabi nito na isang malaking karangalan raw na makita ang tanyag na Silver Lion. Matapos noon ay agad nagpagtunog ng isang trumpeta ang isang ito. Dahil doon ang mga gwardya sa taas ng pader ay agad na hamanay sa kanilang kinaroroonan. At sabay-sabay na nagsabi na malugod nilang tinatanggap ang pagdating ng ikalawang prinsipe. Dahil doon, natuwa ang isang ito sa bagay na kanyang nasaksihan, dahil nangangahulugan ito na buo pa rin ang samahan ng Bolorhard at ng kaharian ng Leonberg. Agad namang sumigaw itong si Maximilian, na nagsabi na sa ngalan ng kanilang pamilya, nagpapasalamat ito ng hutos sa lahat ng paghihirap, dedication, at sakripisyo ng mga taga-Bolorhard. Sa mga salitang iyon na kanilang narinig ay nagbigay ng tuwa sa kanilang mga puso ngayon. Ganon rin itong si Adrian, ngiti-ngiti ang isang ito, iyon ay dahil nakikita niya na talagang mahusay mamuno ang sumunod sa kanya. Natuwa rin itong si Vale, na nag-utos na ngayon na magsipasok na SIL sa loob ng kanyang kastilyo. Sa loob ng Winter Castle, ang isang ito ay natutuwa, iyon ay dahil matagal-tagal na niyang hindi nakikita-kita ang kanyang kuya, pero ngayon halos ibang klaseng tao na raw si Adrian, at nakakagolek raw na makita maayos at malusog si Adrian. Ang mga ito naman habang kumakain ay hindi mapalagay, nakatingin sila sa unang prinsipe na parabang may kakaiba kay Adrian. Agad itong napansin ni Adrian, kaya napapatanong na lang ito sa sarili kung bakit gano'n na lang makatitig ang mga ito sa kanya. Dahil napansin ni Maximilian na parang naguguluhan ang kanyang kuya, ang tanong ito kung may gusto ba raw sabihin si Adrian, na sinagot nito na wala naman daw. Masayang nagtanong pa si Maximilian kung kamusta raw ang Winter Castle. Dagdag pa nito kung may hindi raw kaaya-aya sa lugar na ito kumpara sa Royal Palace. Dito ay masayang sumagot si Adrian na napakaganda raw rito sa Winter Castle, dahil madalas raw ang labanan, at napakaraming halimaw raw rito, masayang sabi. Nito, hindi naman moari ng isang ito kung matutuwa siya o hindi, bakit raw natutuwa ang kanyang kuya na napakaraming halimaw at mga labanan sa lugar na ito, na napakadelikado noon. Matapos noon, ay agad na inalok ni Adrian ng marmay pang pagkain ng kanyang kapatid ang mga kasama nito, magpakabusog raw ang mga ito, dahil baka hindi na sila makakain pa nito sa susunod. Tinanggihan ito ni Maximilian, okay lang raw siya, hindi raw magiging comfortable ang mga iba na kumain pag ganito ang ginawa ni Adrian. Dito ay nenas ang ating bida, hindi lang raw magkamukha si Maximilian at ang dati nitong kaibigan, kundi pati ang ugali ay parehas na parehas. Na nagtanong naman itong si Vale na ngayon lang raw niya nakitang ganito si Adrian na nag-aalala sa iba. Kaya lang ang isang ito ay may kung anong mahalagang bagay ang pumasok sa kanyang isipan na gusto niyang itanong. Gusto nito malaman ng malinaw kung ano ang literal at totoong sitwasyon ngayon ng Winter Castle.
Sinabi rin nito na natignan na niya kahit papano ang sitwasyon, at palagay niya ay nasa 1,000 bangkay ng mga halimaw ang naririto at napatay ng Winter Castle. Dito ay ang paliwanag ito na ang mga orc raw ay tuloy-tuloy na umaatake, araw-araw sa loob ng 4 na araw ng mga nakaraang araw. Ang isang ito naman ay sumagot kung totoo raw iyon na ganun ang mga nangyayari. Ang kalaban raw ay tiyak na malaki ang tama sa kanila, dahil marami nang nawala sa mga tauhan nila. Kaya lang nagsalita ang unang prinsipe, hindi pa rin nababawasan ng matindi ang bilang nila, na ikinagulat nitong si Maximilian. Dagdag pa nito, kung tutuusin ay mas lalong dumami pa ang bilang nila, kahit sa mga sandaling ito, mas lalong nadidagdagan ang bilang nila. Nagpaliwanag naman rin ang isang ito, na araw-araw raw nilang sinusuri ang kalagayan ng mga kalaban, at may nakikita silang 9 na hukbo ng mga kalaban. Ang mga kalaban ay may bilang pa rin na hindi bababa ng 18,000, na ngayon ay kinilabutan ang mga ito. Matapos noon ay biglang nagtayuan ang isa't isa, at nagsabi na mukhang mas malala pa polala ang sitwasyon rito sa inaasahan ng mga bagong dating galing kaharian. May itatanong pa sana si Maximilian, na may gumugulo pa rin sa isipan niya. Iyon ay dahil kung malala ang sitwasyon, bakit raw hindi niya makitang nag-aalala ng sobra ang mga tao rito sa Bolorhard, at mukhang masaya at relax pangaraw ang mga ito. Sabi lang ng mga kasama nito na ang kanyang kuya rin raw ay parang tulad na rin sa iba, na si Maximilian ay ngayon lang rin niya nakita ang kanyang kapatid ng ganito dahil bihira sila magsama noon. Kaya lang ang isa pa sa piyang tataka niya, ibang-iba raw ang kuya na nakikita niya ngayon kumpara sa mga sabi-sabi na nababalitaan niya. Sabi naman ng kasama ni Maximilian, minsan raw ang unang prinsipe ay binisita nito ang Iron Lion Castle. Pinaliwanag pa nito na ang unang prinsipe raw ay naghamon ng duelo roon sa kanila, ng sunod-sunod, at ilang duse-senador ang beses na laban. At ang nakakamangha pa raw ay walang ni isang beses na natalo ang unang prinsipe. Dagdag pa ng isang ito, ang unang prinsipe raw na nakita niya ngayon rito ay mukhang mas malakas na kaysa noong unang nakita niya si Adrian na tinalo sila ng malala. Dahil doon, nagtaka itong si Maximilian, bakit wala raw ganong balita ang kumalat kung totoo yun. Sabi lang ng lalaki na nakiusap raw ang unang prinsipe na huwag ipamalita ang nangyari noong panahong iyon. Dito ay biglang nag-iba ang tinginan nito sa kanyang kuya, mas lalo siyang humanga na iba ito sa mga nalalaman niya. Napaka-imposible raw ang isang mahusay na nilalang ay bigla na lang lumitaw sa isang gabi lang, mas madali raw itago kung anong mayroon ang isang tao, kaysa ang magpakalat ng bagay na wala namang ganon. Takang-taka talaga si Maximilian kung ano raw tinatago ng kanyang kuya. Nagsimula uli ang pagpupulong ng mga mandirigma sa loob ng Winter Castle. Nagtanong ang mga ito kung totoo ba talagang mayroong king ng mga orc, dagdag pa ng isa baka raw ay mas matapang lang at loko-lokong orc lang raw iyon. At nagtanong pa sila kung meron ba raw sa mga taga Winter Castle ang nakakita na ng itsura ng king ng mga orc, na sila Vincent at iba pa ay tumingin sa ating bida. Iyon ay dahil kahit sila ay hindi pa nakikita ang itsura ng King of Orc, naniwala lang sila sa mga sinabi ni Adrian. Sabi lang ni Adrian, kung nakita ninyo sa labas, may makikita kayong isang napakalaking sandata roon. Lumipad ang bagay na iyon mula sa kabundukan papunta rito sa Winter Castle, na agad napatayo ang mga ito para tignan ang sinasabi ng unang prinsipe. Heto nga, nakita ng mga Kol-Okoy ang sibat na ito na napakalaki talaga, sabi ni Adrian na ito raw ang sandata ng King of Orc. Dahil doon, kinilabutan ang mga ito, paano raw nagawang itapon ng isang hamak na orc ang ganun kalaking sibat mula sa napakalayong kabundukan papunta rito sa Winter Castle, baka raw isa iyong kagamitan sa digmaan na balista. Dagdag pa ni Adrian, na ang mga hinahamak nilang mga halimaw ay marunong gumamit ng kagamitang pangdigmaan na pangsakop para umakyat ng mga pader. At ang minamaliit pa raw nila na halimaw ay kayang maghagis ng sandata na ang may kakayanang gumawa lamang noon ay ang isang balista para makahagis ng sobrang layo na sandata. Sabi pa ni Adrian rito, alin sa mga iyon ang gusto ninyong paniwalaan? Tanong nito na talagang para bang tinatakot pa niya ang mga kasama. Dagdag pa ni Adrian, kung wala kayong paniniwalaan sa mga sinasabi ko, mas maigi pang magsialis na kayo at bumalik na lang kung saan kayo nanggaling. Pagpapatuloy pa ni Adrian, ang kailangan namin dito ay mga kasamahan na lalaban ng patayan na kasama namin, hindi mga kasama na puro lang tanong ang gagawin rito. Agad na sumagot ang isang ito, patawad,
hindi naman sa nagdududa sa mga sinasabi mo, medyo nakakamangha kasi ang mga ibinahagi mo, gusto ko lang talagang makumpirma ng malinaw. Kaya agad na yumuko ang isang iyon at humingi ng tawad sa unang prinsipe. Dito ay agad na tumayo ang isang ito, at nagsabi na mag-break muna raw sila. Babalik raw sila pagkatapos ng isang oras para pag-usapan ang mga susunod na dapat pag-usapan. Dito ay tumayo na rin ang unang prinsipe para magpaangin sa labas. Kaya lang agad siyang tinawag at hinarang ng ating bida, sabi nito na nabalitaan raw niya na ang kuya raw niya ang unang nakaalam kaagad sa biglaang pagbabago sa mga orc, at ang patungkol sa king ng mga orc. Dito ay malalaman ang sekreto ng unang prinsipe pag sinabi niya ang totoo, kaya sinabi lang nito na interesado raw siya sa kwentong bayan. Sabi naman ng isang ito kung may nabasa ba raw na mga sinaunang aklat o kung ano ang unang prinsipe. Dito ay hindi makapaniwala ito na talagang napakatalino ng kanyang kapatid, basta-basta lang raw siyang nagbigay ng dahilan para hindi siya mahuli, pero dahil sa sinabi ni Maximilian, tumpak raw iyon para maging dahilan niya sa mga susunod na magtatanong sa kanya. Naalala pa nito ang mga nangyari noong umpisa kung paano niya nakuha ang katawan ni Adrian at kunin ang makasaysayang espada. Naalala rin niya kung paano niya sinubukang praktisin ang mana heart na tinuturing na walang kwenta ng lahat. Nakatitig si Adrian sa kanyang kapatid, at nasabi niyang iba-iba ang pangalawang prinsipe ng Leonberg. Dito ay nauunawaan ni Adrian kung bakit ang hari ay tinuturing na sakit sa ulo ang kanyang panganay na anak, kasi naririto ang pangalawa na talagang karapat-dapat sa trono. Kitang-kita niya na tapat ito, patas, makatarungan, na may kahinahunan na nagtataglay ng napakatibay na karakter ng pagiging isang hari, isang Katengian na matatawag ng isang henyo pagdating sa larangan ng digmaan. Kung ang kanyang kaibigan raw noon na si Lionel ay may katangian na maging isang iron-blooded monarch. Si Maximilian naman raw ay nagtataglay ng katangian ng pagiging isang mahusay at nagtataglay ng karunungan na isang hari. Kaya lang biglang naging malungkot at naging seryoso ito, dahil malinaw kay Adrian na paparating ang isang panahon na hindi sapat ang karunungan sa pamumuno ng isang nasa sakupan. Dahil ito ang panahon kung saan lumitaw ang hari ng mga orc na may nakakatakot na lakas. Hindi lamang iyon, ito rin ang panahon kung saan nagpakita na ang mga tusong elf. Kaya malinaw kay Adrian na paparating ang isang delubyong sandali sa sangkatauhan. Kaya ang monarch o hari na mamumuno dapat sa panahong ito ay isang nilalang na may kakayanang gawing isang matapang na layon ang mga duwag na tupa, at ubusin ang mga mababangas na asong lobo. Ang posisyon na iyon ay hindi matatagpuan sa iba, iyon ay dahil tanging ang unang prinsipe lang o si Gruhorn lamang ang makakagawa ng mga ganong bagay. Dahil ang bida na si Adrian ay isang nilalang na marami ng napagdaanan at nakitang mga laban o digmaan. At tanging si Gruhorn lang rin ang tumapos ng mga matitinding digmaan at mga halimaw noon, ang siyang gagawa rin ng parehas na aksyon sa panahon ngayon. Paano kayang gagawing halimaw na mandirigma ni Adrian ang kanyang kasama gayong karamihan sa mga ito ay gumagamit ng mana rings? Hanggang sa muli.